Shalom ho sa inyong lahat. Isa pong magandang umaga at papagpalang umagang aking pagbati sa inyo sa ating pong pagdiriwang na ito ng ika-6 na linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay, 6th Sunday in the Easter time. Brothers and sisters, ang dami po nating matututunan sa umagang ito. Sana po'y maghanda tayo at manabik ho tayo sa ating pag-aaral na ito ng banal na salita ng Diyos. Sana po'y tinawag nyo na, tawagin nyo ang inyong mga kasambahay, mga kapitbahay, nakahanda na siguro yung inyong mga lapis o ballpen at inyong susulatan para sa ating pag-aaral na ito ng banal na salita ng Diyos. Ang utos po sa atin ni San Pedro na naririnig natin sa mga pagbasang ito ay continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yun ang layunin ng ating palatuntunang Word made flesh. At tulungan tayong lahat na umunlad, lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon tagapagligtas ni Jesucristo. At yun magdadala sa atin sa buhay Diyos na atin pinagpapasalamat sa Panginoon sa panahon ito ng muling pagkabuhay. Binabati ko ang lahat ng mga pari, mga kaparian, mga madre, mga religyosa, mga katikista, mga nagbabahagi ng banal na kasulatan sa kanilang mga komunidad. At lahat po kayong nariyan, ano man ang kanyong kalagayan, sana madatnang kayo ng ating palatuntunang itong puspos ng pag-asa. Sana po'y humanda tayo sa ating pagdiriwang na ito ng ating palatuntunang Word made flesh. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kabalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Do'y may isang lalaki na ang pangalay Simon. Noong una, pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamansag niya na siya'y may taglay na kapangyarihan at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakatakila hanggang sa pinakaaba. Ang lalaking ito ay tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinakinggan nila. Ngunit, nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sila'y sumampalataya at napabautismo, lalaki at babae. Pati si Simon ay nasumampalataya rin. At nang mabautismuhan ay at palaging sumasama kay Felipe. Humanga siya na makita niya mga kababalaghan. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating noon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at pinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ito pong ating pagbasa na hango uli sa mga gawa ng mga apostoles, 8 kabanata, ay nagsasalaysay po ng pagpapatuloy ng gawain ng pagpapalaganap ng magandang balita. At narinig po natin ng isang linggo, for example, kung paanong yung mga apostoles ay nagtalaga ng mga tao na magiging tagapaglingkod, diakono. At isa nga ho doon si Felipe. Taong matuwid, taong marunong, matalino, may karunungan po, wisdom, tapos puspos ng Espiritu Santo. Yun ho, tatlong katangian ng mga diakono. Ngayon po itong si Felipe ay nagpunta sa Samaria. At doon nangaral na magandang balita.
Brothers and sisters, importante yung maintindihan natin, kung tutusin, yun yung mga Hudyo, tsaka mga Samaritano, hindi ho sila nagkakasundo. Pero isang magandang pangyayari na ganap. Dahil sa pangangaral ni San Juan Bautista, sabi sa John chapter 3 verse 23, nangangaral daw siya doon, nagbibinyag siya doon sa Enon near Salim. Enon, malapit sa Salim. Nasaan yun? Sa Samaria ho. Sa mga tuwid ho, yung pangangaral ni Juan Bautista doon, talagang naging mabisa na ihanda niya yung bayang yun ng Samaria upang tanggapin si Jesus. Alam mo natin, tinanggap nila si Jesus. Ito ho yung istoryang narinig natin, for example, doon sa istorya ng babaeng Samaritana at sa balon ni Jacob na nakatagpo ni Jesus. Yun ho yung nasa John chapter 4. Ang ganda-ganda ho nung pagbasang yun. Binasa ho natin yun na sa panahon ho ng Kwaresma. Ano po? The point is, itong mga Samaritanong ito, naging handa sila, sa pangangaral ng magandang balita. Kung kaya dumating din si Steph, si Felipe, nakinig sila sa pangaral ni Felipe at marami sa kanila ang nanampalataya. Isa ho dun sa binabanggit ditong tao na nahalina, naakit ng pangaral ni Felipe ay si Simon. Si Simon ho, isang magikero, yung Salamanca ho na binabanggit dito. Salamanca, kung tutuusin, isang lugar ho ito sa Espanya, Salamanca, in Spain. Isa ho itong lugar na talagang kinaroroonan noon ng maraming mga taong magagaling, magagaling mag-magic. Salamangkero ho, di ba? Sabi natin, Salamangkero. I don't know kung yung mga kabataan siguro hindi nila alam pa yung salitang iyon, pero Salamanca ho, isang syudad doon sa Spain, very famous for its university, at marami ho doon magagaling, mag-magic. Ito ho si Simon, ang pangalan niya ho sa kasaysayan, Simon Magus. Magus, magician. Ito ang dami niya hong kababalaghang ginagawa. May mga magic ngayon, nahali na yung mga tao na akit sa kanya. Para siyang ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang nangyari ho nito, nung dumating si Felipe at nangaral doon, pati na si Simon nanampalataya kay Jesus. At ang nangyari nito, marami hong mga tao na nanampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pangangaral nitong Felipe. Tingnan nyo, diakono si Felipe, isang function ho, isang gawain ng diakono mangaral. Yung mga deacons ho, kesyo magpapatuloy sila sa pagpapare o permanent deacon sila, hindi sila magpapare kundi deacon sila. Yun yung mga deacons, may karapatan ho sila, it's a right of theirs to preach. Yung pari ho, pwede silang paintulutang mag-sermon, imbes na yung pari magsasermon, yung deacon na magsasermon, okay lang ho yun. O kaya sa isang pagtitipon, pagdiriwang ng salita ng Diyos na walang pari, nandun yung deacon, pwede siyang mangaral doon ng tahasan. I mean, it's a real, the ministry of preaching, for example, is a ministry of the deacon. Ang ganda hong bagay na dapat maintindihan yon. Nung narinig ho ng mga apostoles sa Jerusalem, kaya medyo may kalayuan ho yung Samaria sa Jerusalem, para bang mula rito hanggang Bulacan, parang ganyan. Nung narinig ng mga taga Jerusalem, yung mga apostol doon, na itong mga Samaritano nakatanggap ng pahayag ni Kristo at nanampalataya, nagsipuntahan ho sila doon. At ang sinugo ho ng mga apostoles ay sina Pedro at Juan. Pedro at Juan. At pagdating po nila doon, pinalalangin nila ang mga Samaritano upang tanggapin ang Espiritu Santo. Kung nabinyagan na ho sila, ang tatanggapin nilang Espiritu Santo ay nangalugan ng kanilang confirmation, yung pagpapatibay sa kanilang mga pananampalataya. Yun ho ang sakramento ng kumpil. Kumpil ho, confirm. Ibig sabihin, patatagin. Natanggap nila ang buhay Diyos, ngayon pinatatag yung buhay Diyos na yun. Anyway, kaya nga, sila'y nabinyagan lang kasi, kaya ngayon pinagdasal sila ng mga apostoles at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Tingnan nyo, brothers and sisters, yung sakramento ng binyag, for example, ay ginagawad nga ng mga apostol, ng mga diakono, sabi ko sa inyo. Pero yung pagkukumpil ho, ang obispo lang ang merong kapangyarihan nun usually. Kung kaya nga, ang mga apostoles kinailangan pumunta ron upang sila'y kumpirmahan o
kukumpilan. Yan ang sinasabi natin. At paano ang ginawa nila doon? Pinatong nila ang kanilang mga kamay at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ibig kong ulitin sa inyo, yun ho, yung pagpapatong ng kamay ay sinasagawa pa hanggang ngayon. You know? Pagka ho magkukumpilan pa ang obispo, pinapatong niya yung kanyang kamay. Yun ang pagtawag ng Espiritu Santo kasi pinasinasagisag doon sa magitan ng pagpapatong ng kamay. Nasabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon ginagawa natin mga Pilipino sa magitan ng pagmamano natin. Sabi ko sa inyo, pagka hinawakan nung magmamano, yung daliri nung pagmamanuhan niya, lalapat yung kamay yung mga daliring yun dun sa noo nung nagmamano. Pero imbis na yung daliri ang kinuha, yung kamay ang kinuha, for example, lalapat yung kamay dun sa kanyang ulo. Yun ho yung praying over. Brothers and sisters, napakaganda hong bagay noon na hindi mawala dapat sa ating lipunan bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Tingnan nyo, marami hong mga bata hindi na nagmamano, hindi man lang niya siguro alam kung ano pagmamano. Bakit? Hindi na ituro ng mga magulang. Bakit? Siguro yung mga magulang hindi din sanay magpamano o kaya hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng mga pagmamano o kaya hindi nila na-explain sa mga bata. Pero dapat ini-explain ho natin yon. Siguro pagkukulang din namin mga pari yun, hindi namin na-explain sa inyo, Pero ang importante ho nito, maintindihan natin. Yung pagmamano ho ay pagtawag ng pagpapala ng Diyos sa mga pinamamanuhan. At mga magulang, dahil kayo nagpasa ng buhay sa mga anak ninyo, hindi lang buhay ng katawan, kundi buhay ng pananampalataya sa pamamagitan ng binyag sa kanila, talagang ginagalang kayo at tinitingala kayo ng inyong mga anak. Dapat ganon. Kung kaya pinagmamanuhan nila kayo, sa inyo ho sila humihingi ng pagpapala. Yung blessing. Kung kaya, pagka nagmamano sa inyo, dapat talagang i-bless nyo sila. Say a blessing, any kind of blessing. Pagpalain ka ng Diyos, kaawaan ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, patnubayan ka niya, etc. Ano man yung gusto niya sabihin, kahit na paano yun, God bless you, for example, ganoon. Importante ho yun. Kasi ho yung halik, yung pag-kiss, beso, ganyan, hindi ho, hindi ho pwedeng pagpalain yun. Hindi ho yun ang nasa Biblia, kung tutuusin. Kasi pagka hinagkang ka, ibig sabihin, may pitagan sa iyo siguro, meron sigurong pagmamahal sa iyo. Maganda yan, paggalang sa iyo, okay lang. Yung pagmamano ho, hindi tandaan paggalang yon. Yes, pwede maging tandaan ng paggalang, pero ho yun ay paghingi sa inyo ng pagpapala. Kung kaya, dapat pagpalain nyo. Yung pagka mga nagkikiss, hindi mo masasabi, God bless you, hindi, alangan yun hindi naman kayo gano'n ang tinatakbo ng kasulatan. Nasa Biblia ho yung sinasabi natin, pagmamano, pinapatong ng mga apostol yung kanilang mga kamay doon sa nagmamano sa kanila, tinatawag sila ng pagpapala, ang Espiritu Santo pumapa sa kanila. Yun ho ang dapat nating matutunan mula dito sa napakagandang pagbasang ito. Idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang ganda po nito ang ating pagbasa, nahango uli sa unang sulat ni San Pedro na nagpapahayag po tungkol sa ating buhay bilang mga Kristiyano, mga binyagan. Tingnan nyo, dito po sa umpisa nito, napakahalaga po nitong talatang ito. 1 Peter chapter 3 verse 15. Ang sabi niya, idambanan niyo sa inyong mga puso si Kristo bilang Panginoon. Tapos, sasabihin niya, humanda kayong lagi na magbigay ng paliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Francis, napakahalaga ho noon. Dapat lagi tayong handa na magpaliwanag.
Magpaliwanag tungkol sa ano? Tungkol sa ating pag-asa. Ano ho yung pag-asang yun? Yung hindi dinambana natin sa ating mga puso bilang Panginoon. Sino yun? Si Jesus. Kasi yung sasabihin sa atin ni San Pablo, 1 Timothy chapter 1, verse 1, sasabihin niya, si Kristo Jesus ang ating pag-asa. Christ Jesus, our hope. Sa mga katuwid para sa ating mga Kristiyano, ang pag-asa ay hindi something, kundi someone. May pangalan ho siya, Hesus Kristo. Napakahalaga ho na talagang tayo ay nagdadambana kay Kristo sa ating mga puso bilang Panginoon. Dapat si Jesus ang pinapanginoon natin. Doon ho sa ating sa trono ho ng ating puso, dapat may nakaluklok. Kung hindi ho tayo nakaluklok doon, ang diablo luluklok doon. Lalo na kung hindi si Kristo, paluluklukin natin doon. Importante ho na si Kristo ho ang nandoon sa ating mga puso bilang Panginoon natin. Brothers and sisters, siya ho ang ating pag-asa. Napakahalaga ho noon. May kasabihan ho, sinabi ito ni Theo de Chardin, ang sabi niya, the world belongs to the one who gives it the greatest hope. Ang nagbibigay sa mundo ng pinakamalaking pag-asa, ang siyang magmamayari ng mundo pagka nagkataon. Brothers and sisters, kung totoo yun, ang magmamayari ng mundo talaga ay walang iba kundi si Jesus. Bakit? Si Jesus kasi ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Napakalaking pag-asa. Ni kamatayan, hindi tayo malulupig. Si Kristo kasi namatay, ngunit si Kristo yung nabuhay. At yun ang binabahagi sa atin ni Jesus. Yun ang ating pinagdiriwang sa panahon ito ng muling pagkabuhay. Yung ating muling pagkabuhay kasama ni Jesus sa magitan nga ng ating binyag. Sinasabi dito ni San Pedro, dapat handa tayo magpaliwanag lagi tungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga ho, inaaral natin ang banal na kasulatan. Bakit? Kasi ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Importante ho talaga na nalalaman natin ang banal na kasulatan na dapat nating alam para makilala natin si Kristo na dapat kilala natin. At sa ganung paraan, pag kami yung tatanong sa atin, ay mapapahayag natin si Kristo. Hindi yung ang dami-dami nating alam tungkol sa, ewan ko kung anong mga bagay-bagay, sa politika, sa buhay na may buhay, sa komersyo and whatnot. Pero tungkol sa pananampalataya natin, tungkol kay Kristo, napaka-liit ng ating kalaman. Hindi ho dapat ganon. Sasabihin ho sa atin ni San Pedro, by the way, at the very end of his letter, in the second letter of St. Peter, chapter 3, verse 18, yung huling-huling talatang yon, sasabihin niya dito, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan, sa biyaya ho, at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Notice that it is a challenge that being given to us by St. Peter. He tells us, grow, continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang dapat na mangyari. Talagang lumalago tayo sa pagkaalam natin, pagkilala natin kay Kristo, upang sa ganun parang pagka mayroon magtatanong sa atin, mapapahayag natin. Pag kami pagkakataon na talagang maibahagi natin si Jesus, makakapagbahagi tayo. Hindi yung kuti ko man lang ang labi natin, talagang tameni tayo. Pagka pinag-uusapan tungkol sa pananampalataya, hindi yung dapat ganon. Nandito po tayo sa Word Made Flesh, sa ating palatuntunan ito, tinataguyod ang Word Made Flesh Foundation, kahit na hindi ho madali, para ho talagang mapalagan ang pagkaalaman kay Kristo. Sa ganung paraan, tayo rin makasangkapan ni Jesus sa pagpapalaganap ng kanyang magandang balita, mapakilala natin siya sa iba. Brothers and sisters, napakahalaga ho nung sinasabi dito ni San Pedro. Of course, pagpapaliwanag natin, dapat maging mahinaan tayo, magandang kalooban, mananatili yung ating budhing malinis, upang kung may mapahiya yung nag-iinsulto, tumalipusta sa atin dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Importante ho yun. At sinasabi po dito ni San Pedro na mas mabuti pang magdusa para sa paggawa natin ng kabutihan, kung kalooban ng Diyos na magdusa man tayo, kaysa para sa paggawa natin ng kasamaan. Natural, At ang sinasabi sa atin dito, si Kristo'y namatay para sa inyo, para sa atin. Totoo po yun. Kaya nga po yung pangungurus natin dapat laging maging napaka maluwalhati. Dapat po pinagmamalaki natin. Yun ang sabi ni San Pablo sa Galatia, sulat niya sa mga taga-Galatia, chapter 6, verse 14.
Ang sabi niya ho doon, wala na akong pagmamalaki pang iba kundi ang krus ni Kristo. Importante ho yung sinabi niyo ni San Pablo, I will boast of nothing else but the cross of Christ. Kung kaya nga ho yung pangunguros natin, dapat maging maluwalhati. Maluwalhati. You know? Hindi yung, ewan ko pa, pangunguros na para bang may Parkinson's disease na kakalug-kalug na ganyan. I mean, hindi ho ganun. Dapat ho maluwalhati yung pangunguros natin. Para ho maging maluwalhati yung pangunguros natin, dapat hindi tayo nagmamadali at iniisip natin ang ating ginagawa. Rule number 1, huwag mong mamadali. Natural, pagka nagmadali ka, ayos. You know? Pero pagka hindi ka nagmadali, malamang maging mas maluwalhati yan. Lalo na pagka iniisip mo kung ano ginagawa mo. Si Jesus ay namatay para sa atin. Francis, sino ba nagkasala? Tayo. Sino dapat mamatay? Tayo. Pero si Jesus namatay para sa atin. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Sabi ni San Pedro dito. Kaya isipin mo yun. Sa makatuwid, pagka inisip mo yung pangungurus mo, yung anong ginagawa mo doon, talagang magiging maluwalhati yung pangungurus na yun. Francis, tingnan nyo, itong sinasabi sa atin ni San Pedro dito, napakahalaga. You know? Namatay si Jesus, ngunit muling nabuhay. Ito kung pinagdiriwang natin. Sa linggo-linggong ito, sa linggong ito ng muling pagkabuhay. Nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay. Tingnan nyo, dumadaloy yung panahon. Hindi ho natin mapanaigan itong kagalakan ito. You know, we cannot get over this joy of Easter. Jesus is risen. Namatay siya, ngunit muling nabuhay. You know, pangako niya sa atin. Ang mananampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabuhay. Ang nabubuhay, kung nananampalataya sa Kanya, kailanman di mamamatay. Kung iibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya na makikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo. Sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay din kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito pong mga pagbasang ating narinig para sa Ebanghelyo ng araw na ito ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ikalimang linggo, ay hango pa rin sa ikalabing-apat na kabanata ni San Juan. Ito pong kabanatang ito, from chapter 13 hanggang 17 po, 13, 14, 15, 16, 17, ito pong limang mga kabanatang ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari na nagganap doon sa huling hapunan ng Panginoon. Ito po, nasa chapter 14 tayo at nasa loob tayo ng salaysay na ito. Ito po ay napakahalaga ng tinuturo dito kasi mga huling turo na po ito ni Jesus. Sandali na lang darating siya papatayin, you know? Kung kaya ito na mga huling mga panalita niya, huling habilin niya, masampatuwid sa kanyang mga alagad. Kapag huling habilin, as you can imagine, tinatanim ho yun, hindi lang sa isipan, kinikimkim ho yun sa puso. You know? Always read the text in context. These are the very last words of Jesus. Kung kaya napakahalaga nito para sa mga disipulo niya. Ang sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakahalaga ho noong katuturan na tinuturo sa atin ng Panginoon doon. Kasi kung talagang mga disipulo tayo ni Kristo, pagkikinggan natin yung tinuturo at inuutos niya.
Kung binapanginoon natin siya at yun ang turing natin kay Jesus, siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, sa mga tuwido, dapat talagang sinusunod natin ang kanyang mga utos. Hindi pwede natin sabihin na Panginoon natin si Jesus, tapos hindi naman natin sinusunod ang kanyang tinuturo, tinuutos. Lord, 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 tapos wala naman tayong pagtupad sa kanyang kalooban. Hindi ho pwede yun. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, kung niibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Para ho ba mga magulang, hindi mo masasabi sa nanay, tatay mo, mahal ko kayo tatay, mahal ko yung nanay. Tapos mag-inutusan ka naman, bali wala naman, hindi mo naman sinusunod. Ibig sabihin nun, yung pag-ibig doon, parang buhang bibig lang yun, parang salita lang yun. Hindi ganun dapat. Anyway, ang sabi ho dito ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay. Unfortunately, yun ang kanyang translation ng Parakletos. Parakletos ho, paraclete sa English. Ang counterpart ho nun sa English, advocate. Advocate. Sa Espanyol ho, abogado. Sa Tagalog, abogado. Yun ang tagapagtanggol. Yun ang ibig sabihin ng parakletos. Sabi dito ni Jesus, bibigyan pa kayo ng isa pang tagapagtanggol, isa pang parakletos. Bakit isa pang? Kasi meron ng parakletos tayo, meron na tayong tagapagtanggol. Meron na tayong advocate with the Father. Yun ang sinabi sa atin ni San Juan sa kanyang unang sulat, 2 kabanata. In Jesus is our advocate before the Father. Yun ang sabi niya. Kung kaya si Jesus ngayon na nagsasalita sa atin, sasabihin niya, meron pang isa pang pa-advocate na bibigay sa atin ng Ama. At yun ang Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Brothers and sisters, napakahalaga nito. Ang Espiritu Santo ng katotohanan, ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ni Kristo, ang iiwan sa atin ni Jesus para maging tagapagtanggol natin. Napaka-importante ho ng papel ng Espiritu Santo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Tatlo ho yung kanyang gagawain. Unang-una sa lahat, siya ho ang magpapaalala sa atin ng lahat, ng itinuro sa atin ni Jesus. Something about the past, He will remind us. Tapos siya ang maaakay sa atin tungo sa buong katotohanan. He will lead us in the whole truth. Brothers and sisters, napakahalagang bagay noon. Ang papel ng Espiritu Santo, papakilala niya sa atin ang buong katotohanan. At ang buong katotohanan para sa ating mga Kristiyano, hindi it's something. It's not just in the head. It is a relationship with Jesus Christ na nagsabi, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Napakahalagang bagay na maintindihan natin, ang Espiritu ho ng katotohanan ang siya magpapaunawa sa atin ng katotohanan. Tapos hindi lang ho yun, ang Espiritu Santo din ang magbubunyag sa atin, ang maglalahad sa atin. He will declare to you ang mga bagay na mangyayari pa. Those things that are to come. Notice, yung function ng Espiritu Santo ay pang nagdaan, pang kasalukuyan, pang hinaharap. Napakahalaga po na maintindihan natin to. At ang sabi dito ni Jesus, hindi ko kayo iiwang nangungulila. I will not leave you orphans. Lilisan ako ngayon, pero hindi kayo magiging ulila. Bakit? Makakapiling ninyo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Kristo. Siya ang talagang bubuhay sa atin. Napakahalaga pong bagay nitong sinasabi sa atin ni Jesus. Oo, ang ganda-gandang kapiling natin si Jesus. Pero maglalaho lang ho siya sa paningin natin, hindi niya tayo iiwan. Bakit? Siya Emmanuel. Sumasa atin ng Diyos. Ayun ang pangako niya sa atin nung sinabi niya sa wakas ng Ebanghelyo ni San Mateo, tandaan niyo, ako'y kapiling ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Wala hong iwanan ito. At patadama ho sa atin ni Jesus na kapiling natin siya sa magitan ng kanyang Espiritu. Ang Espiritu ho ng katotohanan. Tapos ang sabi dito ni Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang umiibig sa akin. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, yung, sabi ko nga, tingnan nyo yung umpisa ko nitong pagbasa natin, saka yung dulo ng ating pagbasa, ay tungkol sa pag-ibig at pagtupad. Sabi doon sa umpisa kasi, ang umiibig, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Tapos dito naman ang tumatanggap ng mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Parehong-pareho yun. Ang punot dulo nitong ating
pagbasa ay yung pagsunod natin sa mga utos ni Jesus bilang pagpapakita natin ng pag-ibig sa Kanya. Brothers and sisters, napakahalaga noon. Sana suriin natin ating mga sarili kung talagang yung pagiging Kristiyano natin ay nangangahulugang pagsunod natin sa tinuturo sa atin ni Kristo. Baliwala ho na talagang kinikilala natin si Jesus, inaalam natin ang Biblia, etc. ganyan. Tapos hindi naman natin sinusunod ang Kanyang mga utos. Baliwala ho yun. Hindi ho tayo pararangalan ng Diyos noon. Napakahalagang bagay ang tinuturo sa atin ito. Kung kaya nga ho, dapat talagang tinatanggap natin ang mga utos ni Jesus. Tinatanggap natin mga utos ni Jesus kapag nalalaman natin yung mga utos na yun. Kaya ito yung ating pinag-aaralan ho sa Word Made Flesh, yung salita ng Diyos. Para sa ganung paraan, makikita natin ang mga tinuutos sa atin ni Jesus at tutulungan tayo ng Espiritu Santo maisabuhay yun. At pagka ganun ho, iibigin tayo ng Ama. Iibigin tayo ng Ama. Yun ang pangako ni Jesus eh. Ang umiibig sa akin, iibigin ng Ama. Iibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Brothers and sisters, ang ganda-ganda mong maunawaan natin na mahal tayo ng Diyos, ating mapagmahal na Ama. Dahil mahal na mahal din tayo ni Jesus na namatay para sa atin. Tingnan nyo, yun ho nag-uudyok sa atin, yun ang nagbubunsod sa atin, nagtutulak sa atin, ibigin ng Diyos talaga. At pakita yung pag-ibig natin ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad nga natin ng Kanyang mga utos. At pagka ginagawa ho natin to, ang mangyayari magpapakilala si Jesus sa atin ng lubusan. Ayun, sabi niya ho sa dulo nitong ating pagbasa, ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya kapag giniibig natin siya. Brothers and sisters, pagka nakilala nating lubusan ng Diyos, yun ho ang magdadala sa atin sa buhay Diyos. Knowledge of the Father as the one true God and knowledge of Jesus Christ as God's sent, ito ho ang buhay Diyos. Yun ang sabi ni Jesus sa atin sa John chapter 17 verse 3, hindi ho ba? At pagka nagkatotooin, ang ligaligaya ho natin talaga. Wala ho makaagaw, makananakaw nung kaligayahan natin iyon. Dito pa man sa lupa, nadarama na natin ang langit. Dahil kapiling natin si Jesus, kapiling natin ang Kanyang Ama. Brothers and sisters, ito ho ang layunin ng Word Made Flesh, na makilala natin mas lubusan si Jesus. Hindi natin makikilala ang lubusan si Jesus kung hindi natin kilala o alam ang Kanyang banal na salita. Ignorance of Scriptures is ignorance of Christ. Kung kaya ho, gumugugol tayo ng oras at panahon at gastusin dito sa ating palatuntunan ito para ho sa inyo, para matulungan kayo na mas mapalapit sa Panginoon dahil mas nakikilala natin siya dahil naunawa natin mas lalo ang Kanyang banal na salita. Sana ho ito'y maging pagpapala sa ating lahat. Ang dami po nating matututunan dito sa ating pagbasa. Yung unang pagbasang nagpaalala sa atin nung tagpo doon sa Samaria, kung saan si Felipe, isang diakono, ay nangaral at maraming nanampalataya, maraming pagpapagaling na ginagawa para sa pagpapalaganap ng magandang balita. Brothers and sisters, ito ho'y nagaganap pa hanggang ngayon. Hindi ho ako magtataka kapag nagdarasal tayo dito ng mataimtim at talagang tinataas ni Father yung kanyang kamay, pinapatong niya ang kanyang kamay sa inyo, tinatawag niya kayo ng pagpapala mula sa Diyos, ng kagalingan na hinihiling ninyo. Hindi ho ako magtataka kung talagang pinapagaling kayo ng Panginoon. Ang bisa-bisa ho ng kanyang salita. At tayo ho ay binibigyan niya ng kapangyarihan talagang magpalayas ng mga demonyo. For example, makapagsalita ng iba't ibang wika, gumawa ng napakaraming kababalaghan. At yung pagpatungan, sabi ni Jesus, ng mga kamay ng mga nanampalataya sa kanya ay gagaling. Inaangkin ko ho yun at angkinin niyo ho yung kagalingan yun. Tapos nakita natin na si San Pedro pinapaalala sa atin, dapat dambanan natin sa ating mga puso si Kristo bilang Panginoon at maging handa tayo na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa atin tungkol sa ating pag-asa. Si Jesus ho yun. Sana ho itong ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos dito sa ating programang Word Made Flesh ay talagang nakakapaghahanda para sa atin na talagang makapagpaliwanag. Brothers and sisters, the moment you can share what you know, you are sure you know it.
no? Yun ang isang palatandaan na talagang alam mo isang bagay pagka nasi-share mo yung kaalamang yun. And of course, we can share our knowledge about God's Word, our experience about God, and it's so powerful. At nakapagtataguyod ng pananampalataya din ng iba o nakatutulong sa kanila makapanampalataya. Continue sharing that knowledge of yours. And knowledge ho dito, by the way, is not just head knowledge, kundi yung knowledge which is an experience, personal contact with God, your love of God, in other words. Share that with people. Brothers and sisters, ayun nga ho sa Ebanghelyo hong nakita natin na napapaalalahanan ho tayo na talagang meron tayong panibago, sabihin natin, isa pang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ho na tutulong sa atin na maisabuhay natin ang tinutulot, inuutos ni Jesus. Kasi kung talagang mahal natin si Jesus, papakita natin yun sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Napakaganda pong turo nito. And of course, ito po ang inaasahan natin na sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, mas natututunan natin ang kalooban ni Jesus, ang kalooban ng Ama, at talagang sa tulong ng Espiritu Santo, maisasabuhay natin ito. At sa ganung paraan, tayo ligit na pagpapalain. Gusto ko pong manalangin kasama ninyo ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa inyong pagpapatawad para sa bawat isa sa amin dahil sa aming mga kasalanan aming pinagsisisihan. Sa ngalan ho ni Jesus, inihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga kasalanan. Abba, mapagmahal naming Ama, pinagdarasal po namin ang lahat ng tumawag at humihiling ng panalangin sa aming programang ito. Tinataas po namin sa inyo ang mga may sakit, ang mga may problema, naliligaw ng landas, nagugulumihanan, na nalulumbay, nangungulila sa mga sandaling ito. At yung pong mga kaluluwang nasa purgatorio din, tinataas namin sila sa inyo, naway patawarin niyo ang kanilang mga kasalanan, mga parusang kanilang karapat-dapat pang pagdusahan ay pawiin ninyo sa awa ninyo dahil sa pagmamahal ni Jesus. Abba, hinihiling po namin talaga ang salita ninyo na narinig namin ngayong umaga ay mapagyaman pa namin, tumimo sa aming mga puso at maisabuhay namin upang tulad ng aming ng birhen kami rin yung panglubos na pagpalain. Ang lahat ng ito hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po yung muli magtatagpo sa susunod na linggo, sa Sabado ng ating pagdiriwang, para po sa paghahanda natin sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Sana po sa linggo ito, patnubayan kayo ng Espiritu Santo, ang ating tagapagtanggol, at magpa sa inyo ang kapayapaan ni Kristo. Shalom sa inyong lahat.